Andres ay lumaki sa isang bahay na gawa lamang sa kahoy at yero, na ang mga pader ay butas-butas at madaling pasukin ng malamig na hangin sa gabi. Ang kanyang mga magulang, sina Mang Bert at Aling Sabel, ay parehong basurero sa kanilang maliit na barangay. Hindi naman nila ito kinahihiya, ngunit alam ni Andres na ang kabuhayan ng kanyang mga magulang ay hindi sapat para matugunan ang kanilang mga pangangailangan, lalo na ang kanyang pag-aaral. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, naririnig niya ang pagkalabog ng mga lata at bote sa kanilang bakuran. Hudyat na nagsisimula na ang araw ng kanyang mga magulang. "Anak, gigisingin na kita mamaya ha. Huwag mong kalimutan ang proyekto mo." Palaging paalala ni Aling Sabel habang nag-aayos ng mga kalakal. "Oo, Nay," sagot ni Andres habang nakadungaw sa maliit na bintana ng kanilang bahay. Tinatanaw ang lumang backpack na inihanda niya mula pa kagabi. Luma man ang gamit, sinusiguro niyang malinis at maayos ito sapagkat alam niyang wala siyang kapalit. "Alam mo, mahal, kapag nakapagtapos si Andres, hindi na natin kailangan mga lakal. Siyang mag-aahon sa atin sa hirap." Ani Mang Bert kay Aling Sabel habang pinupunasan ang pawis sa noo. Malalim ang titig ng kanyang ama. Tila ba pangarap na lamang ang magandang buhay. Si Andres, kahit hindi ipinapakita, ay palaging nakikinig sa mga usapan ng kanyang mga magulang. At ito ang nagbibigay sa kanya ng determinasyon. Sa eskwela, si Andres ay masipag at tahimik. Hindi siya kagaya ng ibang mga estudyante na may baon na pera para sa merienda. Kaya, nagtsatsaga siya sa mga biskwit na iniuuwi ng kanyang nanay mula sa basurahan. Minsan ay natutokso siya ng ilang kaklase dahil sa simpleng pamumuhay. Ngunit hindi niya ito pinapansin. "Bahala sila, basta ako, tatapusin ko ang pag-aaral ko." Madalas niyang sabihin sa sarili tuwing naririnig ang malalakas na tawa ng mga mayayamang kaklase. Ang tanging dahilan kung bakit si Andres ay nakakapag-aral ay dahil sa kanyang tita na nagtatrabaho bilang isang OFW sa ibang bansa. Si Tita Lydia, ang kapatid ng kanyang ama, ang nagbibigay ng pondo para sa kanyang matrikula at mga gamit sa paaralan. "Anak, maswerte ka at may tiyahin kang tulad ni Lydia," sabi ni Aling Sabel isang gabi habang sila ay sabay-sabay na kumakain ng simpleng hapunan. "Oo nga, Nay eh. Di ko alam kung paano ko mapapasalamatan si Tita Lydia," sagot ni Andres habang tinitignan ng kalendaryo sa pader na puno ng marka para sa mga takdang aralin at proyekto sa eskwela. Sa kabila ng suporta ng kanyang tita, bihira silang magkausap. Ang kanilang ugnayan ay umiikot lamang sa perang padala at mga maikling sulat na madalas kasama ang remittance. "Mag-aral ka ng mabuti, Andres. Ipagmalaki mo kami," nakasulat sa huling liham na ipinadala ng kanyang tita at ito ang palaging tumatatak sa isipan ng binata. "Pagod na pagod ako, mahal. Pero para kay Andres, titiisin ko ang lahat," wika ni Mang Bert habang umiinom ng malamig na tubig matapos ang maghapong pagtatrabaho. Alam ni Andres na ang sakripisyo ng kanyang mga magulang at ang suporta ng kanyang tita ang dahilan kaya siya nakakapag-aral. Kaya naman, sinusulit niya ang bawat araw sa eskwela. Alam niyang hindi lahat ng bata ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Minsan, habang nag-aaral siya ng matematika sa kanilang maliit na mesa, biglang dumating si Mang Bert na may dalang ilang gamit na nakita niya sa basurahan. "Anak, baka kailangan mo to." Sabay abot ng isang lumang calculator. Maluma na ito at may mga gasgas. Ngunit nagpapasalamat si Andres at sinubukang gamitin ito. "Salamat po, Tay. Malaking tulong po to," sabi niya habang tinitingnan ang mga numero sa maliit na screen. Matyaga si Andres sa pag-aaral. Alam niya na bawat marka, bawat proyekto ay hakbang patungo sa kanyang pangarap na makapagtapos. Minsan ay naiisip niyang sumuko, lalo na kapag walang laman ang kanilang hapagkainan. Ngunit tuwing nakikita niya ang pagod sa mukha ng kanyang mga magulang, bumabalik ang kanyang determinasyon. "Hindi ako susuko. Hindi ako tulad ng iba na tinatamad mag-aral." Madalas niyang bulong sa sarili tuwing nakakaramdam ng pagod. Sa eskwelahan, si Andres ay laging pinupuri ng mga guro dahil sa kanyang sipag at talino.
Isa kang halimbawa sa iyong mga kaklase, Andres. Sabi ng kanyang guro sa isang recitation. Ngunit, hindi lahat ay bilib sa kanya. May ilan sa kanyang mga kaklase na naiinggit dahil hindi nila maintindihan kung paano nagagawa ni Andres ang lahat ng ito sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay. Kala mo naman kung sino yung Andres na yan. Buti na lang may tiyahin siyang OFW. Kundi, wala rin naman yan dito. Isang beses na narinig ni Andres na nag-uusap ang dalawang kaklase habang siya ay naglalakad patungo sa kanilang silid-aralan. Hindi niya pinansin ang mga ito, bagkos ay mas lalo pa niyang pinaigting ang kanyang pagsisikap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw kay Andres na ang tanging paraan upang makaahon sa kahirapan ay ang edukasyon. Kahit maraming balakid, hindi siya nagpapadala sa mga pangungutya at pagsubok. Alam niya sa sarili na balang araw, mababago niya ang takbo ng kanyang buhay at hindi nila kailangan pang mga lakal ng kanyang mga magulang. Habang palalim ng palalim ang gabi, nakatitig si Andres sa mga bituin mula sa kanilang bintana. Balang araw, Nay, Tay, magiging maayos din ang lahat. Bulong niya sa sarili habang iniaayos ang kanyang mga gamit para sa susunod na araw. Sa eskwelahan, si Andres ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na estudyante. Masipag, matalino, at higit sa lahat, mabait. Hindi lamang sa loob ng silid-aralan siya nakikilala, kundi maging sa mga extracurricular activities. Naging presidente siya ng school officers, isang posisyon na hindi madaling makuha lalo na sa dami ng mga estudyanteng gustong maging bahagi ng liderato. Kaya mo yan, anak. Isa kang mabuting tao kaya alam kong kaya mo. Ang paalala ng kanyang ina tuwing umaga bago siya pumasok. Sa bawat salitang iyon, mas lalo niyang pinag-iigihan ng kanyang gawain. Sa kabila ng kanyang kabutihan, hindi maiwasang may mga tao ring naiinggit sa kanya. Ang ilan sa mga estudyante ay tahimik na nagtataka kung bakit siya ang napili sa posisyon. Lalo na at alam ng lahat na galing siya sa isang mahirap na pamilya. Bakit si Andres pa? Wala naman siyang pera. Ano bang alam niya tungkol sa pamumuno? Bulong ng isang estudyanteng kilalang anak ng mayaman habang kasama ang kanyang mga kaibigan sa kantin. Oo nga, laging pinupuri ng mga guro. Kala mo naman kung sinong matalino. Nakakaasar na. Mabait lang kasi siya kaya siya pinili. Sagot ng isa na sumabay sa mga tingin ng pang-aalipusta. Bagaman mataas ang respeto sa kanya ng karamihan, may mga estudyanteng palihim na kumakalat ng chismis laban sa kanya. Alam nyo ba, kaya siya pinili ng mga guro kasi paborito siya. Pinibigyan ng special treatment dahil naaawa sila sa kanya. Mahirap lang kasi. Bulong ng isang estudyante sa kanyang grupo. Hindi man totoo ang mga ito, may ilang naniwala. May ilan namang simpleng napapasabi ng, baka nga, tingnan mo naman, ang sipag-sipag niya pero wala naman siyang kakayanan. Kung hindi lang siya binigyan ng libreng gamit, wala rin yan dito. Hindi nagpapaapekto si Andres sa mga ganitong usapan. Alam niya ang kanyang halaga at ang dahilan kung bakit siya pinili sa posisyon. Wala naman akong dapat patunayan sa kanila eh. Ang mahalaga, ginagawa ko ang trabaho ko ng tama. Bulong niya sa sarili niya habang abala sa paghahanda para sa isang proyekto ng student council. Pero kahit anong tiis niya, minsan ay napapaisip din siya. Sa tuwing naririnig niya ang mga usapan ng kanyang mga kaklase, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Bakit kasi kailangan pa nilang mag-imbento ng mga bagay? Wala naman akong ginagawang masama, pati na rin sa kanila. Minsang sabi niya kay Juan, isa sa kanyang matalik na kaibigan at kasamahan sa school officers. Pre, kung ako sa'yo, huwag mo na lang silang pansinin. Inggit lang sila kasi nakikita nilang may nararating ka. Kahit mahirap ka. Alam mo naman dito ang basehan ng respeto ng iba ay pera. Pero ikaw, nire-respeto ka dahil sa talento mo. Payo ni Juan na palaging nasa kanyang tabi. Napapailing na lang si Andres. Salamat pre Minsan kasi hindi ko maiwasang isipin na kahit gaano ko kabait, di pa rin sapat para sa iba. Sagot niya habang tumitingin sa malayo. Iniisip ang kanyang mga magulang na nagsisikap para sa kanyang kinabukasan. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Andres, iniisip niya ang mga taong umaasa sa kanya.
ang kanyang mga magulang na pagod na sa pangangalakal, ang kanyang tita na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanyang edukasyon, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Hindi niya hahayaan na ang mga tsismis at inggit ang humadlang sa kanyang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng negatibong usapan sa kanyang likuran, mas marami pa rin ang humahanga at sumusuporta sa kanya. At para kay Andres, iyon ang tunay na mahalaga. Matapos ang matagal na paghihintay at pagsisikap, nakamit na rin ni Andres ang pinakaaasam na diploma sa high school. Siya ang naging valedictorian, bagay na hindi na ikinagulat ng kanilang eskwelahan. Sa araw ng graduation, nakatayo siya sa entablado. Tinatanaw ang kanyang mga magulang na masayang nakangiti habang pinapalakpakan siya. Kita mo yun, mahal? Si Andres na ang pinakamatagumpay sa lahat ng anak ng mga basurero. Pagmamalaki ni Mang Bert habang nagpupunas ng luha sa kanyang mata. Nasa gilid naman si Aling Sabel, patuloy sa pagngiti, hindi mapigilan ang saya habang iniaabot ni Andres ang kanyang medalya. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa aking pamilya, sa aking mga magulang na hindi kailanman sumuko para ako'y mapag-aral. Ani Andres sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ang lahat ng ito ay para sa kanila at para sa pangarap kong makapagtapos sa kolehiyo. Habang nagbabadya ang liwanag ng araw sa hapagkainan, tila payapang nanumbalik ang bawat araw na dinaraanan ng pamilya ni Andres. Tahimik silang nagsasalo-salo, ang pinggan ay tahimik na kumakalansing at ang kalmadong huni ng mga ibon sa labas ay tila nagpapahupa ng init ng panahon. Walang ano-ano, tumunog ang cellphone ni Mang Bert, ang kanyang ama. Isang malamig na tunog na tila naghudyat ng bagong pagsubok sa kanilang tahanan. Agad na kinuha ni Mang Bert ang telepono. Tumayo mula sa mesa at lumayo ng bahagya. Nakikita ni Andres ang tensyon sa mga balikat ng kanyang ama. Tila ba may mabigat na pasaning bigla ang bumagsak sa katawan nito. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Mang Bert. Mula sa tahimik na kalmadong anyo, biglang nag-iba ang kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata at biglaang nanghina ang kanyang tuhod. Napaluhod ito sa sahig, tila nawalan ng lakas. Kasabay ng pagkakahulog ng kanyang ama sa lupa, bumagsak din ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Tatay? Tanong ni Andres, ang kanyang puso'y nagiging mabigat. Tila ba isang matinding pahiwatig ang binubulong ng hangin. Tay, anong nangyari? Nilapitan niya ang kanyang ama, pilit na hinahaplos ang likod nito. Ang kaba sa dibdib ni Andres ay tila kulog na hindi mapigilan. Lumalakas ang tibok ng kanyang puso kasabay ng paghihintay sa sagot ng kanyang ama. Sinong papatay sa kapatid ko? Humahagulhol si Mang Bert. Halos hindi makapagsalita, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang telepono. Isang mabigat na balitang tila dumurog sa kanyang buong pagkatao. Nabigla si Andres. Ang kanyang isip ay tila nalilito. Parang isang malalim na dagat na unti-unting sinasakluban ng alon ng takot. Anong ibig mo sabihin, Tay? Anong nangyari kay Tita Lydia? Tanong ni Andres, ang boses niya ay nagtatangka pa ring maging kalmado. Ngunit ang takot ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Anak, nilooban ng bahay ng tita mo. Pinatay siya. Nanginginig na pahayag ni Mang Bert. Pilit na iniiwasan ang tumingin sa kanyang anak. Tila ba hindi niya kayang ipasa ang bigat ng balita sa kanyang anak. Sa mga oras na iyon, tahimik ang paligid. Ngunit, ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang kidlat na pumunit sa katahimikan. Unti-unting bumagsak ang mundo ni Andres. Ang bawat pangarap niya, ang bawat plano, isang kisap mata, parang nasunog ng apoy. Tila ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog. Hindi pa niya kayang tanggapin ang bigat ng sinapit ng kanyang tita. Ang babaeng matagal na siyang tinutulungan sa kanyang pag-aaral. Ang nag-aakay sa kanya patungo sa kanyang mga pangarap. Wala na. Ngayon, paano na ang kolehiyo? Paano na ang kanyang hinaharap? Dumaan ang mga araw na parang isang mahabang gabi. Nasa loob ng bahay ang pamilya, nakaluhod sa harap ng kabaong ni Tita Lydia.
Naghahari ang katahimikan, ngunit ang bigat ng lungkot ay halos hindi kayang buhatin ng kanilang mga balikat. Si Andres ay walang imik, nakatitig lamang sa kabaong habang pilit na binabalik sa kanyang alaala ang mga ngiti ng kanyang tita. Tila nawalan na ng kulay ang lahat ng bagay. Ang kanyang mga pangarap, mga plano, lahat naglaho sa isang iglap. Isang gabi, nakaupo si Andres sa labas ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang kalangitan na walang bituin. Tila ba ang dilim ng gabi ay sumasalamin sa bigat ng kanyang kalooban. "Paano na ako, Nay?" Bulong niya habang tahimik na nagluluto si Aling Sabel sa kusina. "Paano na ang kolehiyo? Wala na si Tita Lydia. Wala nang magpapaaral sa akin." Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Dumating si Aling Sabel sa kanyang tabi. Marahang hinawakan ng kanyang balikat. "Andres anak, alam kong napakahirap ng mga nangyayari ngayon." Sabi niya, pinipilit na magbigay ng pag-asa sa kanyang anak kahit sa likod ng sarili niyang lungkot. "Pero hindi pa tapos ang laban mo. Gagawa tayo ng paraan. Huwag kang mag-alala." Ngunit, kahit anong ginhawa ang pilit na ibinibigay ng kanyang ina, ramdam ni Andres ang walang katapusang kawalan sa kanyang puso. Paano nga ba ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral? Paano nga ba niya matutupad ang kanyang mga pangarap kung ang nag-iisang tao na tumutulong sa kanya ay wala na? Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang kama, pinikit ni Andres ang kanyang mga mata at minalikan ang mga alaala ni Tita Lydia. Ang mga liham na punong-puno ng pagmamahal, ang mga padalang regalo tuwing may okasyon, at ang mga pangako na sabay silang magdiriwang ng tagumpay kapag siya ay nakapagtapos ng kolehiyo. Ramdam ni Andres ang pagkirot ng kanyang dibdib. Hindi kayang palampasin ang lungkot na bumabalot sa kanya. "Pasensya na, tita." Bulong niya sa sarili, pilit na nilulunok ang bigat ng emosyon. "Hindi ko kayang pagpatuloy ito eh. Wala akong lakas nang wala ka." Ang mga araw ay nagpatuloy na tila isang mahabang bangungot na walang katapusan. Habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman ni Andres ang kalungkutan at kawalan. Dumating ang puntong iniisip niyang sumuko na. Ngunit isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, bigla siyang tinawag ng isang babae. "Andres! Andres! Ikaw nga ba yan?" Napatigil siya at lumingon. Nakita niya si Aling Perla, isa sa mga tindera sa palengke na palaging bumibili ng gulay sa kanila noon. "Opo, ako nga po to, Aling Perla. Kamusta po kayo?" Tanong ni Andres, pilit nang umiti kahit na mabigat pa rin ang kanyang damdamin. "Alam mo ba, Andres, narinig ko ang nangyari sa tita mo. Napakalungkot talaga, no? Pero alam mo, kailangan mo pa rin magpatuloy. Alam ng lahat na matalino ka. Kung gusto mo, pwede ka magturo sa mga anak ko. Kailangan nila ng tutor. At alam ko na ikaw ang pinakamagaling na makakatulong sa kanila." Napaisip si Andres. Bagaman hindi ito ang buhay na inakala niyang tatahakin pagkatapos ng high school, naramdaman niya ang posibilidad na makabangon. "Sige po, Aling Perla. Tuturuan ko po sila. Maraming salamat po sa tiwala." At sa ganitong paraan, nagsimula si Andres na maging tutor ng mga anak ni Aling Perla at ng ilan pang mga pamilya sa kanilang lugar. Kahit mahirap ang sitwasyon, kahit hindi na siya makapagpatuloy sa kolehiyo, pinili pa rin niyang gamitin ang kanyang talino at sipag. "Hindi ko man makamit agad ang mga pangarap ko, hindi ako susuko." Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa mga estudyanteng tinuturuan niya. Ang reputasyon ni Andres bilang mahusay na estudyante at leader ay nakatulong upang maraming pamilya ang magtiwala sa kanya. Kahit papaano, nagkaroon siya ng kabuhayan. At kahit na hindi siya nakapagpatuloy sa kolehiyo, alam niyang mayroon pa rin siyang kinabukasan. Sa araw-araw na pagtatrabaho ni Andres bilang tutor, hindi pa rin sapat ang kinikita niya upang maitaguyod ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya, napilitan siyang sumideline sa iba't ibang trabaho. Kabilang na ang pagiging taga-deliver ng pagkain mula sa isang fast food restaurant sa kanilang lugar. Sa kabila ng pagod at hirap,
nagpatuloy si Andres. Kailangan kong magpatuloy. Hindi pwedeng sumuko. Madalas niyang bulong sa sarili habang nagbibisikleta pabalik-balik sa mga kliyente. Isang hapon, habang nagdi-deliver siya ng order, napansin niya ang address na naka-assign sa kanya ay pamilyar. Ito ba yung bahay ni Leo? Tanong niya sa sarili habang papalapit sa gate. Si Leo, ang isa sa mga kaklase niya noon, ay kilalang mayaman at madalas nangunguna sa mga pang-aasar kay Andres sa eskwela dahil sa pagiging mahirap nito. Pagkarating sa bahay, kakatok na sana si Andres nang bumukas ang pinto at lumabas si Leo. Nakabraso ang mga kamay sa kanyang bagong kotse. Uy, Andres! Ikaw pala yan! Bati ni Leo na may ngiting tila may laman. Hindi nagtagal ay bumungad din ang kanyang mapanghusagang titig. Oo, ako nga. Sagot ni Andres, pilit na ngumiti at iniabot ang pagkain. Ramdam niya ang tila malamig na hangin sa pagitan nila kahit tirik na tirik ang araw. Hindi ko akalain na naging delivery boy ka na pala ngayon. Sabi ni Leo na tila ba may pagkaawa sa tono, pero halatang may bahid na panlilibak. Nakakaawa ka naman. Sayang, ikaw pa naman ang valedictorian noon, 'di ba? Talino mo pero ganito pala kinahindatnan mo. Halatang sinasabi niya ito hindi para magbigay ng simpatya, kundi para ipakita ang kanyang kasiyahan sa pagkakaalam na mas bababa na ngayon ang kalagayan ni Andres kaysa sa kanya. Hindi nagsalita si Andres, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Leo. Oo ganito nga muna ngayon. Kailangan magtrabaho para may kita. Tugon ni Andres kahit pa masakit sa loob. Hindi niya nais ipakita ang kanyang nararamdaman. Alam niyang wala siyang mapapala sa pagtatalo, kaya pinili niyang magpigil. Sayang talaga pare, pero siguro ganyan talaga ang buhay no. Minsan talagang nagkakaroon ng malas ang tao. Sabat ni Leo habang nililingon ang kanyang mamahaling kotse. Buti na lang kami hindi kami nagkakaproblema sa pera. Pero sige, salamat na lang sa pag-deliver. Pambili mo na rin ng pagkain. Matapos yun, iniabot ni Leo ang bayad at tila sinasadya pang hindi ibigay ang tamang sukli. Tumalikod na si Andres nang walang sinasabi. Habang papalayo, ramdam niya ang pighati at pagkabigo sa sitwasyon. Ito ba ang tingin nila sa akin ngayon? Isang tao na dapat kaawaan, pagtawanan? Naisip niya. Nakarating siya sa kanyang bisikleta, tila napakalalim ng kanyang iniisip. Nais niyang magsalita, nais niyang ipaglaban ang kanyang dignidad, ngunit alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa mga tulad ni Leo. Ang estado ng buhay ko ngayon, dito magtatagal. Bulong niya sa sarili habang pinupunas ang pawis sa noo. Alam niyang may mga tao pa ring sumusuporta sa kanya. Hindi lahat ay kagaya ni Leo. Naroon pa rin ang kanyang mga magulang, ang mga pamilyang nagpapahire sa kanya bilang tutor at maging ang ilang dati niyang kaklase na paminsan-minsan ay nangangamusta sa kanya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Sabel. Anak, kumain ka muna Halata sa iyong pagod na pagod ka na. Sabi ng kanyang ina habang iniaabot ang isang tasa ng kape. Nay, napaisip lang ako. Bakit kaya maraming tao na mabilis humusga sa kalagayan ng iba? Nakakalimutan nila na ang buhay, paikot-ikot lang. Hindi ko naman kailangan ng awa nila, di ba, Nay? Sabi ni Andres, puno ng tanong sa isipan. Tama ka, anak. Hindi pera ang sukatan ng tagumpay ng tao. Marami nga dyan Mayaman nga pero hindi naman masaya. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Tugon ni Aling Sabel sabay tapik sa balikat ni Andres. Ramdam ni Andres ang init ng pagmamahal ng kanyang ina at ng mga tao sa paligid niya. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi siya nag-iisa. Hindi sukatan ng estado ng buhay ngayon para sa makakamtan ko bukas. Bulong niya habang tinitingnan ang maliit nilang tahanan. Sa mga darating na araw, gagamitin niya ang bawat hamon bilang inspirasyon, hindi ang hadlang, upang makamtan ang mga pangarap na minsan ay akala niyang nawala. Isang araw, habang nagtuturo si Andres sa bahay ng isa sa mga pamilya na regular niyang tinutulungan,
isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating. Habang nakikinig siya sa paghinga ng bata na nagbabasa ng mga titik mula sa pisara, narinig niya ang ina ng estudyante na tila may nais sabihin. Andres, alam mo ba? May bagong restaurant sa bayan. Napakagara at pangmayaman. Sabi nito habang hinahanda ang merienda ng kanyang anak. Nakatingin si Andres, tahimik na nagtatanong sa isip kung saan patungo ang usapang ito. Naghahanap sila ng waiter. Sa tingin ko, bagay ka ron. Dagdag ng babae habang maingat na tinutulungan ang anak na maghugas ng kamay. Huminto si Andres sa ginagawa. Biglang napuno ng interes ngunit hindi rin niya maiwasan ang kabahan. Hindi niya maikakaila na bagamat masaya siya sa kanyang pagtuturo, hindi ito sapat para tustusan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Kailangan niya ang dagdag na kita. Lalo na at lumalaki ang gastusin ng kanilang pamilya. Talaga po? Baka pwede ko nga pong subukan. Sagot ni Andres, sabik ngunit may halong kaba. Nakikita niya ang kanyang mga magulang na patuloy na nagsisikap sa kanilang maliit na negosyo. At alam niyang bawat sentimo ay mahalaga para sa kanilang kabuhayan. Oo, Andres, kakilala ko ang manager doon. Sabi ng babae, puno ng tiwala sa kanya. Sabihin mo na lang na ako ang nagrekomenda sa'yo dun. Kilala ko siya at alam ko namang maaasahan ka. Sa totoo lang, sa tuwing nakikita kita dito sa bahay, nakikita ko na talaga namang napakasipag mo at marunong ka makisama. Tamang-tama ang ugali mo para sa trabaho na yun. Natahimik si Andres. Ramdam niya ang mga salitang binitawan ng babae. Ipinasa sa kanya ang isang pagkakataon na maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa kanilang kalagayan. At habang patuloy na binabalikan ng ina ng bata ang kanyang mga ginagawa, hindi maiwasan ni Andres ang mapaisip. Hindi lang ito isang oportunidad. Ito ay isang hakbang para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang pamilya. Pagdating ng gabing iyon, hindi maiwasan ni Andres ang muling isipin ang posibilidad na pumasok sa isang lugar na tulad ng inilarawan ng ina ng kanyang estudyante. Malayo ito sa kanyang kinagisnan. Ang simpleng pamumuhay, ang tahimik na pagtuturo sa mga tahanan ng mga pamilya at ang maliit nilang kita sa kanilang munting negosyo. Ngunit, ito rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang tanggapin ang bagong hamon. Kinabukasan, nagpunta siya sa restaurant na binanggit sa kanya. Pagdating pa lamang niya sa labas, agad na bumungad sa kanya ang kagandahan ng lugar. Mga malalaking pinto, makikintab na bintana at isang palatandaang gawa sa mamahaling mga materyales. Nang mabuksan ang pinto, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin mula sa air conditioner at ng mga chandelier na kumikislap sa kisame. Mula sa sahig hanggang sa bawat detalye ng mesa, kitang-kita ang kagandahan at yaman ng lugar. Sa unang tingin, naramdaman niyang malayo siya sa kanyang kinasanayang mundo. Tahimik siyang lumapit sa receptionist. Gandang araw po, may kailangan po ba kayo? Tanong nito, napakagalang ng tono. Opo, may recommendation po ako mula kay Aling Marta. Sabi ni Andres, tinutukoy ang ina ng kanyang estudyante. Naghahanap daw po kayo ng waiter? Naging mabilis ang proseso. Isang araw lamang pagkatapos ng kanyang pagsubok, tinanggap siya bilang isa sa mga bagong waiter ng restaurant. Nagulat siya sa bilis ng pangyayari. Ngunit, sa likod ng kanyang pagkamangha, alam niyang ito ay isang oportunidad na hindi dapat palampasin. Sa unang araw ng kanyang pagsasanay, ipinakita sa kanya ng manager ang mga tamang pamamaraan ng pagbibigay serbisyo. Mula sa pagtanggap ng mga order hanggang sa tamang paghahanda ng mga mesa. Hindi ito madali, ngunit si Andres ay masigasig. Ang mga plato ay kailangang hawakan ng maingat at kagandahang asal. At ang bawat pagkilos ay kailangan tumpak at walang kapintasan. Ang mga kubyertos ay hindi basta inilalapag. May eksaktong pagkakaayos at posisyon para sa bawat peraso. At kahit ng pinakamaliit na bagay, tulad ng tamang paraan ng paglalagay ng baso, ay mahalaga. Habang siya ay natututo, hindi maiwasang magtaka ni Andres sa bawat detalye ng restaurant. Nakaayos na parang isang obra maestra ang bawat mesa. At ang mga ilaw ng chandelier ay parang mga bituin na nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng lugar.
Hindi ko akalain na makakapasok ako sa ganitong klase ng lugar. Bulong ni Andres sa sarili. Pakiramdam niya yung para siyang nasa ibang mundo, malayo sa kanyang mga nakasanayan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam niya ang dahilan ng kanyang pagsusumikap ay simple lamang. Ang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Mabilis siyang natuto at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapaunlad ang kanyang kakayahan. Alam ni Andres na kahit na ang trabahong ito ay puno ng hamon, isa itong pagkakataon para sa kanya na hindi lamang magtagumpay sa material na aspeto, kundi pati na rin sa kanyang personal na paglago. Kasama ang tiwala ng mga tao sa paligid niya, alam niyang kaya niyang harapin ang bawat pagsubok. Isang gabi, habang abala siya sa pag-serve sa mga customer, napansin niyang kadalasan ay mga dayuhan ang pumapasok. Mga foreigner na halatang mayayaman, mga negosyante at mga turistang pumupunta para kumain. Hindi nagtagal, naging komportable na si Andres sa kanyang trabaho. At higit pa roon, nagsimula siyang makatanggap ng malalaking tip mula sa mga customer. "Here boy, keep the change." Sabi ng isang Amerikano, iniabot sa kanya ang 1,000 piso para lamang sa kanyang tip. Napangiti si Andres. Hindi makapaniwala sa laki ng perang ibinigay sa kanya para sa isang gabi lamang na trabaho. Gabi-gabi, ganito ang nangyayari. Umaabot sa libo-libo ang kinikita ni Andres dahil sa mga tip. "Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Andres." Madalas niyang sinasabi sa sarili. Matalino si Andres, kaya hindi niya hinahayaang mawala ang mga kinikita niyang malaki. Sa halip, nagbukas siya ng bank account at nagsimulang mag-ipon. Habang nagtatrabaho sa restaurant, marami rin siyang natutunan mula sa kanyang mga customer na negosyante. "Alam mo bata, dapat mag-invest ka sa ganito. Makakatulong sa'yo yan sa future." Minsan ay sinabi ng isa sa kanyang regular na customer na negosyante. Sinunod na Andres ang mga payo. Nag-iipon ng unti-unti at pinapasok ang perang ini-invest sa mga maliliit na negosyo na itinuro sa kanya. Lumipas ang mga taon, hindi na malaya ni Andres na unti-unti na niyang naaabot ang mga pangarap na dati ay tila imposible. Mula sa buhay ng isang anak ng mga boserero na minsang nangarap lamang ng mas maayos na kinabukasan, ngayon ay matagumpay na siyang nagtataguyod ng sarili niyang tahanan para sa kanyang pamilya. Hindi siya makapaniwala kung paano siya napunta mula sa mga araw ng pangangalakal ng basura upang makaraos hanggang sa pagkakaroon ng mas matatag na buhay. Sa tuwing umuwi siya mula sa kanyang trabaho sa restaurant, kung saan isa na siyang pinagkakatiwalaang waiter, dumadaan siya sa bagong bahay nila. Isang konkretong gusali na ipinalit mula sa dating bahay na yari lamang sa kahoy at yero. Iba ang pakiramdam ni Andres sa tuwing natatanaw niya ang kanilang bahay. Ang mga bakas ng hirap at sakripisyo ay tila nakaukit sa bawat sulok nito. Para kay Andres, hindi lamang ito isang istruktura. Ito ang simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan at pinangarap. Isang hapon, habang abala si Aling Sabel sa paghahanda ng hapunan, napansin niya ang kanyang anak na tahimik na nakatingin sa kanilang bagong tahanan. Hindi niya maiwasang mapaluha sa tanawin. "Andres, hindi ako makapaniwala. Nakayanan mo to?" Humihikbing sambit ni Aling Sabel habang nakatingala sa kanilang malaki at maayos na bahay. Ang mga luhang iyon ay hindi lamang mga patak ng emosyon, kundi mga patunay ng tagumpay at sakripisyo. "Nay, para po to sa inyo ni tatay." Tugon ni Andres at mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. "Lahat ng to, mula sa sakripisyo niyo. Kung hindi dahil sa inyo, Nay, hindi ako makakarating dito." Naramdaman ni Aling Sabel ang bawat salitang binitawan ni Andres. Naalala niya ang mga panahong kahit wala silang sapat na pera, pinilit pa rin nilang ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanilang anak. Ang mga gabing pinagsasaluhan nila ng kanyang asawa ang kakarampot na kita mula sa pangangalakal habang sinisigurong may maiuwi silang pagkain para kay Andres. "Huwag mong kalimutan ang mga pinagmulan mo, anak," malumanay na sabi ni Aling Sabel. "Nagsimula tayo sa wala pero ang pusong masipag at mapagpakumbaba ang nagdala sa atin dito." "Kayong mag-alala, Nay. Babalik at babalik po ako doon," ani Andres.
Hindi ko kakalimutan ang lahat ng yun. Pero alam kong mas marami pa akong kayang gawin. Bukod sa kanyang mga magulang, hindi rin nakalimutan ni Andres ang mga anak ng kanyang yumaong Tita Lydia na nagbigay sa kanya ng unang pagkakataon upang makapag-aral. Si Tita Lydia ang nagpaaral sa kanya noong wala silang sapat na pera para sa matrikula. Ngayon, bilang tanda ng kanyang pasasalamat, madalas siyang nagpapadala ng mga regalo at pera para sa mga pinsan niya. Sa bawat pagpapadala niya, bumabalik sa kanyang alaala ang mga araw na iyon, ang mga sakripisyong ginawa ni Tita Lydia para lamang masigurong maipagpapatuloy niya ang kanyang edukasyon. Hindi niya makakalimutan ang simpleng pagkain na binubuo ng kanin at tuyo na kanilang pinagsasaluhan, at ang walang sawang paalala ng kanyang tita na mag-aral ng mabuti. Kung hindi dahil sa Tita Lydia, wala ako rito ngayon. Madalas isipin ni Andres habang inihahanda ang mga padala para sa kanyang mga pinsan. Ang kanyang mga magulang man ay nagtataka kung paano naaalala ni Andres ang maliliit na bagay na minsan nilang ginawa para sa kanya. Para kay Andres, ang bawat hakbang ng kanyang pag-angat ay may ugat sa mga taong unang nagtiwala sa kanya, ang kanyang mga magulang at si Tita Lydia. Ang buhay ni Andres na minsang puno ng pangarap na tila kay hirap abutin, ngayon ay nagsisimula ng magliwanag. Ngunit, hindi pa rin siya kampante. Kahit pa may bago na siyang bahay at may ipon na siya para sa kanyang pamilya, alam ni Andres na hindi ito ang wakas ng kanyang paglalakbay. Sa katunayan, nararamdaman niyang ito pa lamang ang simula. Patuloy akong magsisikap. Bulong ni Andres sa sarili habang minamasdan ang kalangitan. Hindi pa ito ang dulo. Mas marami pa akong kayang makamtan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban, na may mas malaki pang mga hamon at oportunidad na darating. Pero sa bawat tagumpay, palaging kasama sa puso ni Andres ang alaala ng kanyang pinagmulan. Naging mas matatag siya, hindi lamang dahil sa sipag at tiyaga, kundi dahil sa mga taong naniwala at nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Sa kabila ng kanilang simpleng buhay noon, ang pagmamahal at pagsasakripisyo ng kanyang pamilya ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mas maliwanag na bukas. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging determinado si Andres na paunlarin pa ang buhay ng kanyang pamilya. Hindi na lamang siya nagtatrabaho para sa sariling kapakanan, kundi para sa mas malaking pangarap. Isang mas maliwanag at maayos na kinabukasan para sa lahat ng mahal niya. Makaraan ang ilang taon, naging bahagi na ng buhay ni Andres ang restaurant na dati niyang pinagsisilbihan. Dahil sa laki ng kita, hindi niya naisipang iwan ito, kahit pa maganda na ang kanyang estado sa buhay. Kilala na siya ng lahat ng regular na customer at itinuturing siya ng ibang mga trabahador bilang isang matatag na kaibigan at katuwang. Sa bawat araw na nagtatrabaho siya bilang waiter, hindi niya lamang ginagawa ito para kumita, kundi dahil mahal na rin niya ang kanyang trabaho at ang mga tao sa paligid nito. Isang gabi, matapos magsara ang restaurant, napansin ni Andres na nasa likod ng gusali ang may-ari, si Mr. Santos, naninigarilyo habang nakatanaw sa malayo. Lumapit si Andres, bitbit ang mga susi ng restaurant at tinanong, "Boss, okay lang po ba kayo? Mukhang malalim ang iniisip nyo eh." Napabuntong hininga si Mr. Santos. "Alam mo, Andres, matagal ko nang iniisip to. Lilipat na kasi kami ng pamilya ko sa ibang bansa. Gusto ko na talagang isara itong restaurant." Nagulat si Andres. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. "Ano po? Bakit naman po? Ang daming customer natin at mahal na mahal nilang lugar na to." Nakangiti, ngunit tila may lungkot sa mata, tumingin si Mr. Santos kay Andres. "Oo, alam kong maganda ang takbo ng negosyo pero wala na akong oras para pamahalaan to. Lilipat kami sa Amerika at kaysa pabalik-balik ako rito, mas mabuting ipasara o ibenta ko na lang." Sa sandaling iyon, tila bumigat ang dibdib ni Andres. Ang lugar na ito, na siyang nagpabago sa takbo ng buhay niya, ay biglang maglalaho na lang. Hindi niya matanggap na ganoon na lang iyon matatapos. "Boss, paano kung
Ako na lang ang bumili ng restaurant na to. Mahina niyang tanong kahit alam niyang kulang pa ang ipon niya para sa ganoong kalaking puhunan. Nagulat si Mr. Santos sa sinabi ni Andres, ngunit saglit lang iyon at napangiti ito. Ikaw, Andres? Alam mo naman kung gaano kamahal ang lugar na to, di ba? Hindi basta-basta makakabili ng ganitong negosyo. Alam ni Andres ang totoo, ngunit hindi niya kayang basta na lang mawala ang lugar na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Oo boss, alam ko pong mahal to pero pwede ko pong hulugan. Hindi ko man kayang bayaran ng buo ngayon pero nagtatrabaho ako ng doble kung kailangan. Ayokong mawala ang lugar na to. Paliwanag ni Andres na puno ng determinasyon. Tumitig si Mr. Santos kay Andres, kita sa kanyang mukha ang pagmumuni-muni. Alam mo, Andres, matagal na kitang kilala. Nakita ko kung gaano ka nagsikap dito. Mula sa pagiging simpleng waiter hanggang sa makuha mo ang respeto ng lahat ng customer at staff. Kaya kung ikaw ang papalit sa akin, mas mapapanatag ang loob ko. Tumigil si Mr. Santos, humithit ng sigarilyo at bumuntong hininga. Ibibigay ko sa iyo ang restaurant sa presyong kaya mo. Ituring mo na rin na regalo ang discount ko bilang pasasalamat sa mga taon mong pagtatrabaho dito. Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Andres. Talaga po ba, boss? Napakabuti niyo po. Ngumiti si Mr. Santos at pumatong sa balikat ni Andres ang kanyang kamay. Mahal ko na rin ang restaurant na ito, ano ka ba? At gusto kong mapunta to sa mga kamay na makakapag-alaga dito. At ikaw lang ang nakikita kong karapat-dapat. Matapos ang ilang buwan ng proseso, naging opisyal na si Andres bilang bagong may-ari ng restaurant. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ugali. Araw-araw pa rin siyang nagtatrabaho bilang waiter. Nagsiserve sa mga customer na hindi alam na siya na pala ang may-ari ng lugar. Masanay ako rito at ito naman ang pinakamagaling kong gawin . Madalas niyang sabihin sa mga trabahador na nagtatanong kung bakit hindi siya umaalis sa kanyang dating posisyon. Nag-hire sila ng isang manager na tututok sa mga pangangailangang administratibo ng restaurant. Habang si Andres ay tumutok sa pagpapatakbo ng araw-araw na operasyon, ang mga trabahador ay mas lalong napalapit kay Andres. Dahil kahit na siya na ang boss, hindi niya ipinakita ang distansya. Pantay-pantay tayo rito. Madalas niyang sabihin sa mga empleyado. Kaya naman, kahit bago pa lang siyang may-ari, ramdam ng lahat ang tiwala at respeto sa kanya. Naging masaya at matagumpay ang restaurant at si Andres ay patuloy na nagtatrabaho. Patuloy na tumutulong sa kanyang mga kasama, hindi bilang isang boss, kundi bilang isa sa kanila. Isang hapon, habang naglilinis si Andres ng mga mesa matapos ang abalang gabi sa restaurant, may pumasok na pamilyar na mukha. Si Leo, ang dating kaklase niya na kilalang nangungutya sa kanya noong high school. Noon pa man, si Leo ay isa sa mga pinakainggit kay Andres dahil sa kasikatan at talino nito. At hindi nawala ang ganoong ugali kahit patapos na ang kanilang eskwelahan. Ngayong nakita si Andres bilang waiter, muling bumalik ang mapang-asar ng ngiti sa mukha ni Leo. Oh, Andres, akalain mo, ikaw na ang nagsiserve sa akin ngayon? Ano, hanggang dito na lang ba talagang mararating mo? Biro ni Leo, sabay hagik-hik na tila ba nagtatamasa ng sarap sa pagkakaalam na waiter pa rin si Andres. Pakiserve nga yung pinakamahirap na dish, yung kailangan pang i-prepare dito sa harap ng table. Dagdag ni Leo habang nagpapakitang gilas sa kanyang mga kasamang kaibigan. Sa kabila ng masakit na mga salita, hindi nagpatinag si Andres. Sige po sir, ihahanda ko na po. Kalmado niyang sagot, pinipilit ng umiti kahit pa bumibigat ang pakiramdam. Hindi siya sumagot ng masama. Hindi siya nagpatalo sa emosyon. Sa halip, ginawa niya ang lahat ng utos ni Leo. Kahit na alam niyang ginagawa iyon ng binata para lamang siya ay asarin. Madalas mag-order si Leo sa restaurant at tuwing nandoon siya, hindi siya nauubusan ng dahilan para utusan si Andres. Pakipalit naman ng kutsara, Andres oh. Mukhang may manche. O kaya'y, bakit ganito katagal yung order? Ano bang ginawa niyo sa kitchen? Sa bawat reklamo, natututo si Andres na higit pang habaan ang pasensya.
Isang araw, habang abala si Andres sa pagliligpit ng mga gamit sa kusina, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nag-vibrate ito ng malakas sa ibabaw ng lamesa at nang sinilip niya ang screen, nakita niyang may mensahe mula kay Juan, isa sa mga dating kaklase. Pinahid ni Andres ang pawis sa kanyang noo bago binuksan ang mensahe. "Bro, reunion tayo. Si Leo ang nagplano, sa isang magarang restaurant daw gagawin. Di mo ba nakita? Nag-post si Leo pero hindi niya sinabi kung saan." Habang binabasa ang mensahe, napakunot ang noo ni Andres. "Si Leo?" Bulong niya sa sarili. Napapaisip. Hindi na siya sigurado kung dapat bang masaya o kabado sa balitang ito. Agad siyang nag-scroll sa kanyang social media at nakita nga niya ang post ni Leo. "Reunion para sa batch natin," sabi sa caption. Pero wala ni katiting na impormasyon tungkol sa lugar. Tanging isang litrato ng masarap na pagkain at eleganteng ambience ang makikita. Bagaman walang detalyadong address, alam ni Andres kung nasaan ang lugar na iyon. Ang restaurant na pinaghirapan niyang itayo mula sa mga pagkabagsak at hirap ng buhay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andres. "Restaurant ko to." Napabulong siya. Hindi ito coincidence. May kung anong plano si Leo. Alam niya kung anong klaseng tao si Leo mula pa noong high school. Laging nagbibiro ng masakit, laging binabaliwala ang mga taong hindi kasing yaman o kasing sikat niya. Ngayon, narito na naman si Leo. Tila ba pinipilit na ilagay si Andres sa alanganing sitwasyon. Mabilis na naglaro sa isip ni Andres ang mga alaala noong high school. Ang mga panahon ng pangungutya, ang mga pagkakataong siya ang laging target ng biro at panlalait. Naramdaman ni Andres ang tensyon sa kanyang dibdib. Gusto ba niyang pagtawanan ako ulit sa harap ng lahat? Sinubukan niyang magpakatatag pero hindi maikakaila na bumabalik ang dating takot at pangamba. Subalit, hindi na siya ang dating Andres. Ang batang madalas na minamaliit noon ay isa ng may-ari ng isang matagumpay na negosyo. Sa kabila ng lahat ng mga hirap, nahanap niya ang kanyang lakas at determinasyon. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakadapa at ngayon, hawak na niya ang mga pagkakataon na minsang ipinagkait sa kanya. Sa halip na magalit o madama ang galit kay Leo, nakita ni Andres ang sitwasyon sa ibang anggulo. Hindi ito ang panahon para bumalik sa mga lumang sugat. Bagkus, ito ang pagkakataon upang ipakita sa lahat, hindi lang kay Leo, na hindi na siya ang dating Andres na tahimik na tinatanggap ang pangmamaliit. Ngayon, may narating na siya at ipapakita niya ito hindi sa pamamagitan ng pagyayabang kundi sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon at pagkatao. Kaagad siyang umuwi matapos ang trabaho. Sa bahay, nadatnan niya ang kanyang mga magulang, sina Mang Bert at Aling Sabel, na tahimik na nag-uusap habang si Aling Sabel ay naghahanda ng hapunan. Lumapit siya at umupo sa tabi ng kanyang ama. Hindi na niya napigilan ang sarili at ikinuwento ang mensahe mula kay Juan at ang nalaman niyang plano ni Leo. "Nay, Tay, mukhang may reunion kami ng mga dati kong kaklase. Pero parang may ibang balak si Leo eh. Mukhang gusto niya akong ipahiya ulit. Hindi niya alam, dito sa restaurant ko gagawin ng event." Sabi ni Andres, bakas ang kaba sa kanyang boses, pero may halong excitement. Hindi na siya makapaghintay na makita ang reaksyon ng mga kaklase, lalo na ni Leo, kapag nalaman nilang siya pala ang may-ari ng restaurant. Napatingin si Mang Bert sa kanyang anak, isang malalim na tingin na puno ng pagmamalaki. Dahan-dahan siyang sumandal at iniabot ang isang tasa ng kape kay Andres. "Anak, hindi nila alam ang lahat ng pinagdaanan mo. Hindi nila alam kung gaano mo pinaghirapan lahat ng to. Ngayon, ikaw na ang may pagkakataon na ipakita sa kanila kung sino ka na ngayon." Sabi ni Mang Bert habang tinatapik ang balikat ng anak. Sa kanyang mga mata, malinaw ang pagmamalaki sa kung paanong nagbago at nagtagumpay ang anak na minsang tahimik lang at walang laban sa buhay. Sumingit si Aling Sabel habang naghahanda ng hapunan. Iniabot ang isang plato kay Andres. "Tama ang tatay mo, anak. Dati, binabaliwala ka lang nila dahil sa hirap natin. Dahil hindi tayo kasing yaman ng iba. Pati ng iba mong kaklase. Pero ngayon,
Ipakita mo sa kanila ang bunga ng mga sipag at tiyaga mo. Hindi mo kailangang magsalita ng masakit o magyabang. Ipakita mo lang kung sino ka na ngayon. At sapat na yun. Napangiti si Andres. Bagamat may kabang nararamdaman, naroon ang pagtibay ng kanyang loob. Ang mga salita ng kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tama sila. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti o pagpapakita ng yaman. Ito ay tungkol sa kung paano siya bumangon mula sa hirap at paano niya napatunayan sa kanyang sarili na kaya niyang magtagumpay kahit na marami ang nagduda sa kanya. Oo nga po, Nay, Tay. Sagot niya, may bahid ng determinasyon sa boses niya. Panahon na po para ipakita ko kung sino talaga ako ngayon. Habang iniisip ni Andres ang mga susunod na mangyayari, hindi niya maiwasang mapuno ng pag-asa at excitement. Hindi na ito ang dating Andres na takot at laging pinupuntirya ang mga mapanghusgang mata ng mga kaklase. Ngayon, siya na ang may-ari ng lugar kung saan sila magkikita-kita. Isang bagay na simbolo ng kanyang tagumpay at pagbangon. Sobrang dami ng pinagdaanan niya. Mga araw na nagtatrabaho sa init ng araw, mga gabing puno ng pagod at pangarap. At ngayon, heto siya. Malapit nang harapin muli ang mga dating kaklase. Hindi bilang isang binubuli, kundi bilang isang taong may narating na. Dumating ang araw ng reunion at nagsimula ng magdatingan ang mga dati nilang kaklase. Ang restaurant ay puno ng ingay, halakhak at mga kwentuhan ng mga magkakaklase na matagal nang hindi nagkikita. Si Andres, gaya ng nakasanayan, ay nagsilbi sa kanilang lahat. Suot pa rin niya ang kanyang waiter's uniform at habang abala sa pagsaserve ng mga pagkain, naramdaman niya ang pagdating ni Leo. Uy, Andres, dito ka pala. Sabi ni Leo na may mapangasar na tono. Pakidala nga yung inumin ko sa mesa at baka pwedeng magmadali ka ng konti. Medyo gutom na kasi ako eh. Huminga ng malalim si Andres, kalmadong tumango at ginawa ang iniuutos ni Leo. Hindi nagtagal, sumunod na naman si Leo ng ibang mga utos. Mga walang kabuluhang reklamo tungkol sa mga pagkaing hinain at mga hiling na tila pinapahirapan si Andres. Uy Andres, parang malamig tong sopa. Pakiinit nga ulit. O kaya, pakitimpla nga ulit nitong juice. Parang masyadong matamis eh. Ang ilang mga kaklase nila ay nakatingin at nagtatanong. Bakit parang ikaw ang inuutusan ni Leo? Waiter ka ba dito, Andres? Tanong ng isa na halatang nagtataka. Mabilis na sumabat si Leo bago pa makasagot si Andres. Oo, waiter siya dito. Dito siya nagtatrabaho. Sabi ni Leo na may halong pangungutya sa boses. Tumawa ang ilan sa kanilang mga kaklase. Ngunit may iba naman na tila nagpapakitang awa sa kanya, bagaman halatang peke. Well, at least nagtatrabaho siya. Sabi ng isa, pero halata ang tono ng pagpapanggap ng simpatya. Kesa naman sa wala, di ba? Naramdaman ni Andres ang kirot ng mga salita, pero hindi niya ito pinansin. Sa halip, tumingin siya sa mga kaklase at sinabing, kung ganyan ang ugali nyo, mas mabuti pang lumayas na lang kayo. Tahimik ang buong mesa sa biglaang pagsagot ni Andres. Nagulat si Leo at ang dati niyang mga kaklase ay nagkatinginan. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Andres. Ha? Pagsasabihan mo kami? Waiter ka lang dito. Anong karapatan mong pagsalitaan kami ng ganyan? Galit na sabi ni Leo, sabay hampas ng baso sa mesa. Tawagin mo nga ang may-ari ng restaurant na to para masumbong kita. Ngumiti lang si Andres at kalmadong sinabi. Gusto niyo makausap ang may-ari? Sige, tawagin ko lang Pumasok siya sa opisina ng restaurant at ilang sandali lang ay lumabas muli. Naglalakad pabalik na parang walang nagbago. Tumayo siya sa harap ng mesa at tinanong. So, ano ang problema dito? Gulat na gulat si Leo at halos hindi makapagsalita. Anong ginagawa mo? Ba't ikaw ang bumalik? Tanong ni Leo na halatang hindi na komportable. Saka lamang bumaling si Andres. Itinuwid ang kanyang tindig at marahang ngumiti. Ako ang may-ari ng restaurant na to. Diretsong sagot ni Andres. Tinatanaw si Leo at ang kanyang mga kasama. Nagkatinginan ang mga kaklase nila, gulat at hindi makapaniwala.
Teka, totoo ba yan? Tanong ng isa sa mga kaklase nila. Tumango ang isa sa mga staff na naglalakad malapit sa kanila at nagsabi, Opo, si Sir Andres po talaga ang may-ari ng restaurant na to. Natahimik si Leo. Biglang bumagsak ang kanyang yabang. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Natigilan siya at napalunok ng malalim. Hindi niya inaasahan na ang taong inakala niyang pinagtatawanan at inuutusan ay siya na palang nagmamay-ari ng restaurant na kanilang kinakainan. Hindi ko inakalang ikaw na pala ang may-ari. Mahinang sabi ni Leo, halatang napahiya. Ngunit sa halip na ipinagdiinan pa, kalmadong sinabi ni Andres, Kung ganyan lang din ang asal nyo dito, mabuti pa siguro umalis na kayo. Babalik ko na lang ang bayad nyo. Pinalabas ni Andres si Leo at ang kanyang mga kasama sa tulong ng mga guard ng restaurant. Habang papaalis, si Andres ay tahimik lang na nakatingin. May isang malalim na kaligayahan sa kanyang puso. Sa pagkakataong iyon, hindi siya nagpatangay sa galit. Sa halip, ipinakita niya na kahit sa harap ng mga taong dating nang api sa kanya, kaya niyang magtagumpay ng may dignidad. Ang iba pang mga kaklase na saksi sa nangyari ay tahimik na lamang. Pinagmamasdan si Andres. Dito nila napagtanto kung gaano kalayo na ang narating ng dating kaklase nilang tinatawanan lamang. Tahimik, ngunit matagumpay. Matapos ang insidente sa restaurant, agad na ikinalat ni Leo sa kanilang lugar ang kanyang bersyon ng kwento. Ipinahayag niya na diniskrimina siya ni Andres at pinalaya sa restaurant dahil sa umano'y mababang tingin sa kanya. Sinikap niyang makuha ang simpatya ng mga tao sa kanilang komunidad. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng karamihan ang tunay na nangyari. Ipinakita ni Andres ang CCTV footage ng insidente, kung saan malinaw na makikita ang pagmamaltrato ni Leo at ang paulit-ulit na pang-aabuso nito sa mga staff, lalo na kay Andres. Ang mga taong nakakita sa video ay agad na nakiramdam kay Andres. Grabe naman yung Leo na yun. Di ko akalain na ganun siya. Komento ng isang tagabayan nang mapanood ang footage. Kala mo kung sino, pero siya palang di marunong rumuspeto. Dahil dito, si Leo at ang kanyang pamilya ay naban sa restaurant. Sa una, akala ni Leo ay simpleng ban lamang ito at wala namang magiging malaking epekto sa kanya. Ngunit, hindi niya inaasahan na karamihan ng mga regular na customer ni Andres ay mga negosyante at business executives na may impluwensya sa kanilang lugar. Nang malaman nila ang ginawa ni Leo, unti-unti silang umiwas sa negosyo ng pamilya nito. Hindi ako makikipag-business sa isang tao na hindi marunong rumispeto. Sabi ng isang regular customer ni Andres na kilala bilang isa sa pinakamayaman sa bayan. Unti-unti, naramdaman ni Leo ang epekto nito. Bumaba ang sales ng kanilang negosyo at nawalan sila ng mga importanteng kliyente. Samantala, si Andres ay nanatiling tahimik tungkol sa issue. Hindi siya nakialam sa problema ni Leo at patuloy lamang siya sa pagpapaganda ng kanilang restaurant. Ang mahalaga sa atin ay ang kaligayahan ng mga empleyado at customer. Huwag tayong mag-focus lang sa kita. Sabi ni Andres sa kanyang manager sa isang meeting. Dahil dito, mas lalong umangat ang kanilang negosyo. Hindi lamang mga dayuhan at mayayaman ang nagpupunta sa restaurant. Pati ang mga ordinaryong tao ay bumibisita na rin, dala ng magandang reputasyon ng lugar na pinangangalagaan ni Andres. Dahil sa tagumpay ng restaurant, marami sa mga dating kaklase ni Andres ang humingi ng tawad sa kanya. Marami ang nagpadala ng mensahe at bumisita sa restaurant upang personal na humingi ng pasensya sa kanilang masamang trato sa kanya noong kanilang kabataan. Andres, pasensya ka na sa mga ginawa ko noon ha. Di ko alam na ganito ka magtatagumpay. Sabi ng isa sa mga dating kaklase niya nang minsang mapadaan ito sa restaurant. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na hinanap ni Andres ang kanilang paghingi ng tawad o ang kanilang validation. Salamat pero hindi ko na kailangan ng anumang paliwanag. Hindi ko na hinahayaan ang tingin ng iba ang magdikta sa halaga ko. Tugon ni Andres na may mapayapang ngiti. Alam niyang hindi na importante sa kanya ang opinyon ng iba. Napagtanto niya ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi batay sa kung ano ang tingin ng lipunan, kundi sa kung paano siya nagtatagumpay sa sariling paraan.
Lumipas ang mga taon at lalo pang tumatag ang negosyo ni Andres. Hindi lamang sa masasarap na pagkain na sinserve nila, kundi dahil sa mga prinsipyong pinaninindigan ng kanilang negosyo. Respeto, malasakit at pagbibigay halaga sa mga empleyado at customer. Unti-unting nakilala ang kanilang restaurant hindi lamang sa komunidad kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Dumarating ang mga parokyano hindi lamang dahil sa pagkain kundi dahil sa kakaibang karanasang dala ng mainit na pagtanggap at serbisyo. Si Andres na dati ay walang karanasan sa pamamahala, ngayon ay isang huwarang pinuno na itinataguyod ang tagumpay ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kabutihang loob sa kanyang mga tauhan. Isang gabi, matapos magsara ang restaurant, tahimik na nag-aayos ng mesa si Andres. Pagod siya, pero ang bawat galaw ay puno ng kasiyahan at pagmamalaki. Nakikita niya ang bawat detalye ng kanilang restaurant. Ang mga upuan, mga pinggan, at ang mga ngiti ng mga parokyanong umaalis ng busog at masaya. Para kay Andres, bawat bahagi ng lugar ay simbolo ng kanyang mga pinaghirapan at sakripisyo. Nang biglang tawagin siya ng kanyang ina, si Aling Sabel mula sa kusina, lumabas ito. Tangan ang isang basang tuwalya habang pinupunasan ang mga mesa. Andres, malumanay na sabi ng kanyang ina. Napakalayo na ng narating mo. Minsan, hindi ko pa rin mawari kung paano nagawa ng anak ng isang posorero ang ganitong kalaking tagumpay. Tumingin sa Andres sa kanyang ina. Naglalaro ang liwanag mula sa mga ilaw ng restaurant sa kanilang mga mata. May konting luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa lubos na pasasalamat. Nay, wika niya. Lahat ng to, hindi ko magagawa kung hindi dahil sa inyo at kay tatay. Kayo ang nagturo sa akin ng sipag at tiyaga. Kayo ang nagsakripisyo para sa akin. Tahimik na ngumiti si Aling Sabel habang banayad na hinahaplos ang balikat ng anak. Andres, sabi niya, hindi lang to tungkol sa mga sakripisyo namin. Ikaw mismo, sa lahat ng pagsubok, natutunan mong bumangon kahit ilang beses kang nadapa. Hindi ka sumuko. At ngayon, ang mga taong dati ay hindi ka pinapansin. Sila na ngayon yung tumitingala sa'yo. Napatingin si Andres sa labas ng bintana ng restaurant, sa mga ilaw ng bayan na dati ay tila napakalayo para sa kanyang maabot. Alam nyo, Nay, sabi ni Andres, hindi pera ang tunay na yaman ko. Ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang halaga ng respeto at tiwala ng mga tao sa paligid ko. Mga empleyado ko, mga parokyano, sila ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang lahat ng to. Dumating ang mga sumunod na taon at ang restaurant ni Andres ay hindi lamang isang lugar para sa masarap na pagkain. Naging sentro ito ng komunidad, isang simbolo ng pagsisikap at determinasyon. Maraming kabataan ang humahanga sa kanyang kwento, kung paano siya bumangon mula sa kahirapan at tinahak ang landas ng tagumpay. Hindi sa pamamagitan ng pagsasamantala o pandaraya, kundi sa pamamagitan ng integridad at pagpapahalaga sa bawat taong nakakasalumuha niya. Hindi lamang siya naging matagumpay na negosyante, kundi isa ring inspirasyon sa mga kabataan at maging sa mga katulad niyang galing sa mahirap na kalagayan. Ang kanyang kwento ay naging gabay at paalala na sa bawat pagsubok, may pagkakataong bumangon at magtagumpay. Sa tuwing makikita ni Andres ang kanyang ina na tumutulong sa simpleng gawain sa restaurant o ang mga customer na may ngiting uuwi pagkatapos ng masarap na hapunan, lagi siyang mapapaisip. Ito ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kaligayahan at paggalang na natamo mula sa mga taong mahalaga sa buhay. Sa gabing iyon, habang pauwi na si Andres at ang kanyang ina, tinanaw niya muli ang kanilang restaurant na ngayon ay puno ng liwanag. Nay, sabi niya, lahat ng to ay alay ko sa inyo at kay tatay, pati na rin kay tita. Lahat ng hirap at sakripisyo natin, nagbunga na. Pero higit pa rito, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay kapag natulungan mo ang iba na umasenso rin. Ngumiti si Aling Sabel, puno ng pagmamalaki sa anak. Andres, hindi lamang ikaw ang nagtagumpay. Tayong lahat, kasama ang bawat taong sumuporta sa iyo. Bahagi ng tagumpay mo.
Ang tagumpay ni Andres ay hindi lamang sa material na aspeto, kundi sa bawat taong natulungan niya, sa bawat empleyadong nagkaroon ng magandang buhay dahil sa kanya, at sa bawat customer na nakadama ng respeto at pagmamalasakit. Ito ang kwento ng tunay na yaman. Isang yaman na hindi nasusukat sa pera, kundi sa halaga ng pagmamahal, respeto, at malasakit.